Nelly's point of view. Masama ang loob ko habang tinutungga ang isang bote ng alak na nasa aking harapan. Inis na inis ako kay Daddy dahil sa kasakimang meron siya. Anak niya ako pero ang turing niya sa akin parang laruan lang. Kahit nung buhay pa si Mami, palagi niya kaming kinokontrol na dalawa. Gusto niya siya lagi ang nasusunod. Peste kang matanda ka! Igil na sabi ko. Kung hindi lang malawak ang impluwensya niya, nilayasan ko na siya. At ang hirap niya kasing layasan dinadamay niya mga kaibigan at malalapit sa akin. Sa sobrang gigil ko, ibinato ko ang bote ng alak na hawak ko. Sakto namang bumukas ang VIP room na kinuha ko at iniluwal ang isang matangkad na lalaki. That's bad, sabi nito. Sino ka? Masungit kong tanong sa kanya. Nakasuot ito ng pang-bartender. May pagkapula ang buhok nito at brown ng kanyang mga mata. Hindi ko maitatangging gwapo ito. Your waiter for tonight. Tugon nito bago kumindat sa akin. Inilapag niya ang isang boteng alak na dala niya. Pinanood ko ang sunod niyang gagawin. Kumuha siya ng walis at dustpan, tsaka nilinis ang bubog na nagkalat. Pasensya ka na sa kalat Bad trip lang talaga ako. Mahinang sabi ko. Sino ba namang hindi mababad trip kung yung ama mo nangingialam sa pagpapakasal mo? Gusto kasi akong ipakasal ni Daddy sa estranghero. Ang malala, matandang uugod-ugod pang napili niya. Mabilis akong tumanggi pero walang pakialam si Daddy. Ayokong pakasalan yung matandang yon. Expired na yung hotdog dun Baka makatulong ako sa problema mo, sabi ng lalaking waiter bago maupo sa kaharap kong upuan. Magaling akong mag-advise pagdating sa mga problema. Tinitigan ko ito. Mukha siyang playboy pero hindi naman ako nakaramdam ng takot sa kanya. Wala, ayos na ako. Sagot ko lang sa kanya. Hindi rin kasi ako sanay ng palakwento. Basta't gusto ko lang sinasarili yung problema ko. We're just the same. Natatawang sabi ng lalaki bago magsali ng alak sa basong nasa table ko. Mas sanay rin akong sinasarili ang mga problema ko at walang sinasabihan. Napanatag naman ang loob ko sa estrangherong lalaking nasa harapan ko. Pakiramdam ko bigla ay magkakasundo kaming dalawa. Nagkaroon kami ng kwentuhan itong lalaking Bricks ang pangalan. Hindi ko na rin napigilang magdadaldal pa sa kanya dahil sa sobrang kalasingan na rin. That sucks. Ipapakasal ka sa matandang lalaki ng ama mo? Komento ni Bricks nang ikwento ko sa kanya ang plano ng ama kong ipakasal ako sa isang matandang lalaki. May tama yata sa ulo yung ama mo. Meron talaga. Pagsang-ayon ko sa kanya. Masyadong controller. Hindi naman nagpapakama sa akin. Gusto mo, itakas kita? Seryosong tanong ni Bricks. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o hindi. Kapag sinubukan kong tumakas, kawawa ang mga taong malalapit sa akin. Sagot ko bago mapatawa. Tatanggapin ko na lang siguro ang kapalaran kung titikim ako ng expired na hotdog. Natawa na lang din si Bricks dahil sa sinabi ko. Nagkwento rin si Bricks tungkol sa buhay niya, pero hindi naman ganun kadetalyado. Mukhang nag-hold back pa siya. Ang simpleng kwentuhan namin ni Bricks ay lumalim, hanggang sa namalayan ko na lamang na nasa isang kama kaming dalawa at umuungol ng parehas. Ang lupit mo namang mag-aya ng kwentuhan, kagatlabing sabi ko habang umiindayog sa kanyang ibabaw. But you like it too, huh? Tugon nito bago tampalin ang pang-upo ko. Kahit lasing ako, nasa katinuan pa rin naman ako. Hindi ako nagsisisi sa ginagawa kong to. Ayos na sa akin maisuko ang bataan ko sa lalaking gwapong daks na estranghero. Kesa naman maibigay ko ito sa matandang panat at expired ng hotdog. Hindi ko alam kung gaano kaming katagal gumawa ng milagro. Basta tumigil lang si Bricks nang mapagod siya at makatulog. Thank you sa pag-save sa bataan ko. Bulong ko kay Bricks bago ako tumayo't nagbihis. Kailangan ko nang umalis dahil baka magkaroon pa ako ng malalim na koneksyon kay Bricks. Magwawala na naman yung ama kong may lahing diablo. Umalis ako ng VIP room at iika kang lumabas ng bar. Putik, ang laki ng alaga ni Bricks. Wasak na wasak yata ako.
Sumakay ako sa kotse ko at nag-drive pa uwi. Napatingin ako sa relo ko at 2:00 na ng madaling araw. Sana wala sa bahay ang ama ko. Ayokong mabad trip na naman. Bakit ngayon ka lang? Pagpasok ko sa bahay, ang Diablo agad ang bumungad sa akin. Uwi ba yan ang matinong babae, Nelly? Wow! Concerned ka? Noon nga hindi ka rin umuwi sa amin ni Mami eh. Di naman ako nagre-reklamo, di ba? Sarkastikong sabi ko. Ano? Puro ikaw ang masusunod sa buhay ko? Magpakamatay na lang kaya ako. Nag-igting ang panga nito. Galit na galit ang Diablo. Lalabas ang sungay niyan. Gusto mong magpakasaya? Fine, I'll give you a month. Seryosong sabi ni Dad. Pagkatapos ng 1 buwan magpapakasal ka na sa magiging asawa mo. Padabog itong umakyat ng hagdan. Siya pang may ganang magdabog ano? Ako nga dapat nagdadabog dahil sa kasamaang taglay niya eh. 1 buwan na hindi siya mangingialam sa buhay ko? Ikakasaya ko naman yon. Kaso, wag ko nga lang siyang makita. Napahinga ako ng malalim at napailing na lamang bago dumiretso sa kwarto ko. Ibinaba ko ang gamit ko at dumiretso sa banyo para maligo. Hindi kasi magandang amoy ko. Pinaliguan ba naman ako ng katas ni Bricks eh. Nag-enjoy din naman akong maligo sa katas niya. Napatawa na lamang ako sa kabugukan ko bago lumabas ng banyo para magbihis. Agad kong ibinagsak ang katawan ko sa aking kama bago mapatingin sa kisame. I wish you were here, Mom. Mahinang bulong ko. Kung buhay si Mommy, paniguradong hindi yun papayag sa mga desisyon ni Daddy. Wala eh. Kaya ko naman siyang labanan kaso gagalawin niya mga taong mas sinuturing kong pamilya. Sana next life hotdog na lang ako sa loob ng brief. Natatawang bulong ko bago ipikit ang aking mga mata. Brixton's point of view. Wala na si Nelly nang magising ako. Mukhang umalis na siya pagkatapos kong makatulog. Napailing na lamang ako bago damputin ang damit ko't nagbihis. Lumabas ako ng VIP room na yun at dumiretso sa labas ng bar. Kailangan ko nang makauwi dahil baka nag-aalburuto naman ang lolo kong masamang ugali. Kung hindi lang masamang pumatay, nilasong ko na yun eh. Ano? Nagwalwal ka na naman ano? Bungad agad ni lolo sa akin na makapasok ako ng bahay. Wala ka talagang silbi. Para kang nanay mo. Napakuyom naman ako ng kamao dahil sinabi nito. Kung hindi niya lang sinusuportahan ang gamutan ng kapatid ko, matagal ko na siyang sinapak. Anak ako sa labas ng tatay ko. Anak ng matandang to. Nabuntis ni tatay ang nanay ko at ipinaglaban ito. Kaso namatay sa aksidente ang nanay at tatay ko. Kaya't naiwang kaming magkapatid dito sa matandang mayabang na ito. Malas ka na sa negosyo. Dagdag sakit ulo ka pa. Dagdag pa nito. Kung patayin ko na lang kaya yung kapatid mo ha? Hindi naman ako nakapagpigil at hinila ang kwelyo niya. Halatang gulat na gulat ito dahil sa ginawa ko. Gusto mo bang ikalat ko sa mundo ang mga kabulastugan mo? Banta ko sa kanya. Isa pang banta mo ng ganyan, ikaw ang unang paglalamayan. Pabato ko siyang binitawan at malamig na tinignan. Wala kang utang na loob. Galit na singhal nito sa akin bago ko hampasin ang tungkod niya. Kwento mo sa pagong. Tugon ko na lang bago siya layasan. Ang ganda-ganda ng mood ko kagabi tapos sisirain niya lang. Kapag talaga sinaniban ako ng masamang espiritu, magpapadala ako para lang makaganti sa kanya ng malala. May heart disease ang half-sister ko. Anak siya ni tatay sa totoong asawa nito at ito ang totoong apo ni lolo. Pero pinababayaan niya. Kailangan niya ng matinding gamutan at si lolong nagsusuporta sa gamutan niya. Kaya ko namang ipagamot si ate. Ayaw lang ibigay ni lolo sa akin si ate. Ginagamit niya si ate para makontrol ako. Hindi ko ba alam sa matanda na yun? Trip na trip ako masyado. Tapos ang landi-landi niya pa. Nakailang divorce na yan at puro mga bata pang nagiging asawa. Expired ng hotdog pero ang landi pa rin niya. Napailing-iling na lang ako bago iligo ang inis na nararamdaman ko. Nang mapahawak ako sa alaga ko, biglang pumasok sa isipan ko si Nelly. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko bago magsimulang magsarili. Sana makita ulit kita, bulong ko at napangiti na lamang.
Nelly's point of view. Ang sabi ni Dad, mag-enjoy raw ako sa loob ng 1 buwan. Kaso mas na-stress lang yata ako ngayon. Buntis ka? Galit na tanong ni Dad nang makita ang PT na nakapatong sa ibabaw ng table ko. Oo, nabuntis ako ni Briggs. Hindi ko naman akalain na magbubungang ginawa naming dalawa. Akala ko kasi hindi niya pinutok sa loob. O hindi ko lang siguro napansin. Oo, sagot ko. Mabilis naman tong lumapit sa akin. Galit nitong hinila ang braso ko. Napangiwi na lamang ako dahil sa sakit noon. Nahihibang ka ba, Nelly? Gusto mo bang hindi matuloy ang kasal niyo ni Mr. Chavez? Galit na tanong nito. Oo, gustong gusto ko. Sagot ko. Ikaw lang naman kasi ang may gustong maikasal ako sa matandang panot na yon. Boba ka! Galit na sabi nito at tinampal ako. Papatulang ko na talaga tong lalaking to eh. Para sa negosyo natin kaya kailangan ko si Mr. Chavez. Hindi ka marunong mag-isip, Nelly? Ang boba mo! Ba't sinong matalino? Ikaw ba? Sarcastic ang tanong ko bago matawa. Halata sa mukha nito na gusto niya pa akong saktan pero pinigilan lang nito. Ipalaglag mo yan, Nelly. Madiing sabi ni Dad. Palihim mong ipalaglag ang batang yan habang nasa poder ka ni Mr. Chavez. Kahit magkamatayan tayo, hindi ko ipalalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Madiing sabi ko sa kanya. Nakipagtagisan ako ng tingin sa kanya. Ipiniramdam ko talagang hindi ako magpapatalo. Nabitawan ako ni Dad nang dumating ang isa sa mga maid sa bahay. Sinabi nito na nasa baba na raw si Mr. Chavez na panat na. Fix yourself, Nelly, sabi ni Dad. Ipalaglag mo ang batang yan dahil hindi pwedeng malaman ni Mr. Chavez na buntis ka. Sinasabi ko sa iyo, Nelly, kawawa sa akin ng mga importanteng tao sa iyo. Sabi pa nito bago tuluyang lumabas ang kwarto ko. Inis naman akong napapadyak at napasuntok na lamang sa hangin. Kapag talaga hindi ako nakapagpigil, hahampasin ko na lang siya bigla ng kutsilyo. Hindi ko inayos ang sarili ko at bumaba na lang. Nakita ko si Diablo nakausap ang isang matandang isang uod na lang ang hindi pumipirma. Oh, siya ba ang anak mo, Mr. Alvarez? Dumako ang tingin sa akin ng matandang lalaki. Halatang manyakol to base sa mga tingin niya. Lumingon sa akin si Dad at masamang tingin sa akin ito. Pwede mo na siyang iuwi, Mr. Chavez. Nakangiting sabi ni Daddy sa matandang lalaki. Thank you. Abay, thank you, Mr. Alvarez. Nakangiting tugon ng matandang lalaki bago nakipagkamay kay Dad. Hindi ko na hinintay ang matandang lalaki na una nang lumabas. May nakita akong kotseng itim sa labas ng gate at sumakay agad ako ron. Ilang saglit lamang ay dumating yung matanda at tinabihan ako sa backseat. You're so beautiful, Iha. Nakangiting sabi ng matandang lalaki. Ang kinis-kinis mo rin. Akmang hahawakan ako nito pero lumayo ako sa kanya. Halata namang nainis to dahil sa ginawa ko. Huwag kang maarte. Ako ang bubuhat sa negosyo ninyo. Inis na sabi nito. Dapat si Daddy ho ang pinakasalan nyo. Sarcastic ang sabi ko sa kanya. Bigla naman ako nitong sinampal na ikinagulat ko. Tumama ang ulo ko sa bintana. Tarantado ka! Singhal ko sa kanya. Gusto kong gumante kaso bigla niya akong sinikmuraan. Kawawang anak ko kapag nagkataon. Mamaya ako gagante kapag nakababa. Papatiring ko siyang lintik siya. Ilang sandali lamang ay huminto ang sasakyan sa isang malaking bahay. Nauna agad akong bumaba ng huminto ang sasakyan. Pababa na si Tanda kaya't mabilis kong iniharang ang paa ko. Dahilan para masubsob siya. Tinulungan to ng kanyang driver. Masama ang tingin sa akin itong matanda at parang gusto na akong saksakin. Kung ako sa'yo, iaatras ko na ang kasal. Nakangising sabi ko sa kanya. No, I will never do that. Madiing sabi nito. Nakapag-invest na ako ng kalahating milyon sa negosyo nyo. Kaya't wala ka nang magagawa kung hindi ang maging asawa ko. Tanda-tanda mo na, hindi ka ba nahihiya? Singhal ko sa kanya.
Just enjoy your life here. Huwag mo na ring tatangkaing tumakas dahil papatayin kita. Banta nito bago pumasok sa loob ng bahay. Inis naman akong napasuntok na lang sa kotse. Pesteng buhay naman to. Inis na lang akong napaupo sa damuhan at tumitig sa mga bulaklak. Hindi ko na rin mapigilang mapaiyak. Hindi naman ako iyakin pero dahil sa pagbubuntis ko, naging emosyonal ako. Gusto kong kitilin na lang ang buhay ko. Kaso ayoko namang idama itong magiging anak ko. Sa ngayon, itong magiging anak ko ang pinaka-importanting kakampi ko sa buhay. Hey, are you okay? Mabilis kong pinunasan ng luha ko nang may nagsalita. Nilingon ko ito at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang makita si Brix sa aking harapan. Gulat na gulat din itong nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ko. This is where I live. Tugon nito. How about you? Why are you here? Tanong nito. Dito siya nakatira? Huwag niyang sabihing anak o apo siya ng matandang may lahing diablo na yun ha? Taga rito ang pinakasal sa akin ng ama ko. Sagot ko. Ikaw ang bride ng lolo kong diablo? Natawa ito. Tignan mo nga naman ang pagkakataon no. Mukhang tinadhana pa yata tayong dalawa. Naupo ito sa tabi ko. Napahinga na lamang ako ng malalim at napatitig muli sa mga bulaklak. Tarantado yung lolo mo ah. Lakas ng amats. Inis kong sabi. Malakas talaga amats ng matandang yun. Tugon nito. Napatingin ako sa kanya nang bigla niyang hawakan ng pisngi ko kung saan nasampal ako ng 2 beses. Sinaktan ka ba niya? Tanong nito. Tumango naman ako. Sinampal ako ni Dad, tapos sinampal niya rin ako. Ang sakit-sakit nga eh. Nakasimangot na sabi ko. Mas gusto ko pa yung sampal mo sa akin eh nung gabing yon. Hindi masakit. Alaga mo ba naman ang ipang sampal mo sa akin eh? Nakita ko kung papaanong mamula ang buong mukha nito, kaya't napatawa na lamang ako ng mahina. Akala ko talaga, simpleng bartender lang siya. Hindi ko naman akalain na sobrang yaman pala niya. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Sabi ko sa kanya. Sanay na ako sa ganitong pananakit. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwalang nasa harapan ko ang lalaking ama ng anak ko. Parang noong nakaraang buwan lang, enjoy na enjoy kami sa isa't isa. Tapos magulang na kami ngayon. Hindi ko pa sure kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Baka kasi mas lalong lumala ang sitwasyon kapag sinabi ko sa kanya. Ma'am Nelly, pinapatawag ka po ni Don Fernando. Lumingon kami pareho ni Brix sa nagsalita. Yung driver ni Tandang Panat. Inalalayan naman ako ni Brix sa pagtayo. Naunang maglakad tong driver at nakasunod naman kami ni Brix sa kanya. Nakita namin si Tanda sa sala na umiinom ng kape. O bakit? Mamamatay ka na? Walang prenong tanong ko sa kanya. Tagal naman. Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla ako nitong tutukan ng barel. Lo, ibaba mo yan. Saway ni Brix sa matanda. Huwag kang makialam, bastardo. Galit na sabi ni Tandang Panat. Umalis ka rito't huwag mong lalandiin ang magiging asawa ko. Sige na, umalis ka na. Sabi ko kay Brix. Mamaya gagapangin kita ha, kaya huwag ka mag-alala. Kahit halatang ayaw nitong iwan ako, ay tumango pa rin to. Nang mawala ito sa paningin ko, itinago ni Tandang Panat ang baril niya. Have a sit down, darling. Sabi ni Tandang Panat. Naupo naman agad ako. Titiklop ka talaga kapag tinutukan ka ng baril eh. Sa susunod na linggo na magaganap ang kasal nating dalawa. Sabi ni Tandang Panat. Pagkatapos nun ay mag-honeymoon tayo sa Maldives. Lolo, baka naman nasa matinong pag-iisip ka pa. Sabi ko sa kanya. May kilala akong kasing edad mo. Yun na lang ang asawahin mo. Wala kang karapatang utusan ako, kaya't manahimik ka. Sabi nito bago ko iduro. Subukan mo lang na tumakas at mamamatay ka. Subukan mo lang ding landiin ang apo ko at magsasama kayong dalawa sa hukay. Napaigting naman ang pangako. Bakit kasi nung nagpaulan ng katangahan, nag-swimming ang mga taong to? Dahil nakipag-usap ka sa apo ko, hindi ka kakain ngayong araw.
Sabi nito. Ha? Baliw ka ba? Inis kong tanong sa kanya. Kaya ko naman ng walang kain, kaso may dinadala akong bata ngayon. Hindi ako po pwedeng magutom. Hindi ko pwedeng pabayaan ng sarili ko. That's your punishment, darling. Sabi nito bago lingunin ng driver niya. Dalhin mo na siya sa kwarto niya. Bigla akong hinawakan ng driver niya at pakaladkad na dinala paakyat ng hagdan. Muntik pa akong magkanda-subsob. Buisit na yun. Pinasok ako nito sa isang kwarto. Bigla na lang nitong isinarado ang pinto at narinig ko ang paglaknon mula sa labas. Hoy! Bakit nilak? Galit kong tanong bago kalampagin ang pinto. Hoy! Baliw ba kayo? Sira ulo kayong lahat ah! Nakailang kalampag pa ako bago huminto. Napasandal na lamang ako sa pintuan at napasimangot. Lord, ano bang kasalanan ko para mangyari to? Nakasimangot kong tanong. Feeling ko, ako na yata ang pinakamalas na tao sa mundo. Hindi ko expected na mangyayari sa akin ang ganitong bagay. Kainis talaga. Nelly. Napatigil ako nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Nelly. Minumulto naman ako ngayon, Lord. Ano ba to? Naiiyak kong sabi bago mapa-sign of the cross. Nelly, hindi ako multo. Nakarinig ako ng tawa. Nelly, si Bricks to. Nasa loob ako ng closet mo. Di ko mabuksan eh. Nalak na yata ako. Napalingon naman ako sa closet na nasa gilid ko. Tumayo ako't nilapitan yon. Binuksan ko ang closet at bigla namang bumagsak na tao galing sa loob noon. Si Bricks. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko sa lalaki. Naramdaman ko nang gagawin to ni Lolo, kaya dito ako dumiretso. Nakangiting sagot nito bago tumayo at pagpagan ng sarili. May Celtic nga talaga yung lolo mo. Sabi ko bago naupo sa kama. Gusto mo bang itakas na kita? Seryosong tanong ni Bricks sa akin. Itatakas kita mamayang gabi. Mabilis naman akong umiling. Bricks, hindi na kailangan. Lilipas din to. At saka kahit umatras ako, dito pa rin naman ang bagsak ko. Mahinang sabi ko. May alam akong lugar kung saan pwede kitang dalhin. Sabi ni Bricks. Hindi pwedeng makulong ka lang dito sa expired na hotdog ni Lolo. Sumama ka sa akin. Hindi expired yung hotdog ko. Natawa naman ako sa sinabi nito at mahina siyang hinampas sa balikat. Ang lakas ng trip niya. Basta, okay lang ako. Nakangiting sabi ko. Sige na, umalis ka na at baka mahuli ka pa. Kapag nabaril ka, hindi na ako makakatikim ng hotdog na hindi expired. Dadalhan kita ng mga pagkain mamaya. Nakangiting sabi nito. Nagnakaw pa ito ng halik sa akin bago mabilis na tumayo't dumiretso sa veranda. Sumilip-silip pa ito bago talanin yung punong malapit sa veranda ng kwarto ko. Daig niya pa yung akyat bahay at unggoy dahil sa galing niya. Nang mawala si Bricks ay nakaramdam na naman ako ng lungkot. Napahinga na lamang ako ng malalim at napahiga na lang sa kama ko. Sana mahulog sa hagdan si Tandang Panat. Brixton's point of view. I didn't expect na ang babaeng nakasama ko sa isang mainit na gabi ay ang siyang magiging bagong asawa ni Lolo. Hindi ako papayag na maging lola ko si Nelly. Type ko kaya siya. Itatakas ko siya sa poder ng matandang malandi na yun. Siyempre isasama ko si ate para wala na siyang mapanakot pa sa akin. Kaya ko namang ipagamot si ate. Mayaman kaya ako. Low-key lang para hindi malaman ang pesting matanda na yun. Brixton, wag na wag kang lalapit sa magiging asawa ko. Speaking of the devil, sinasabi ko sa'yo totohanin ko ang banta ko sa'yo. Itutumba ko kayo ng ate mo. Inambahan ko siya na lalapit pero humarang yung driver niyang mukhang kurikong. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mong babanta-bantaan ng kapatid ko. Seryosong sabi ko, bago siya iduro. Ganyan ka ba kasakim ha? Si ate ang totoong apo mo tapos ganyan mo siya itrato? Wala akong pakialam sa pamilya. Basta't hadlang sa akin, kailangang mawala. Tugon nito. Kaya ikaw, matuto kang lumugar kung ayaw mong madamay. Kung hindi lang kita kailangan sa kumpanya ng ama mo, matagal ka nang wala.
Sa akin nakapangalan ang lahat ng assets ni tatay, kaya inaalagaan ako nitong matanda na ito. Nilampasan ako nito at dumiretso paakyat ng kwarto niya. Masamang tingin naman ang ibinigay ko rito. "Madapa ka sana!" Sigaw ko bago dumiretso sa kusina. Nadatnan ko ron ng mga maid ni tanda. Mukhang hinahanda nilang pagkain ng matandang Diablo. "Kung ako ho sa inyo, lalagyan ko ng lason yan." Hindi mapigilang sabi ko. Mahinang natawa ang isang maid kaya agad itong sinaway ng mga kasama niya. Napailing-iling naman ako bago kumuha ng tubig sa ref at uminom. Nagbisi-bisihan din ako dahil hinihintay kong makaalis sa mga maid. Ilang sandali lamang ay nawala ang mga ito. Agad akong kumuha ng mga tinapay at itinago yun sa loob ng damit ko. Dadalhin ko tumamaya kay Nelly para may makain siya. Itinago ko muna yung tinapay sa bahay kubong ginawa ko. Delikado kapag sa kwarto ko itinago. Baka makita ako ng mga maid. Napatigil ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong tumatawag ang kaibigan ko. "Tol, bati ko sa kanya." "Bricks, nasa poder ko ng ate mo," sabi nito. "Ano nang gagawin ko? Sira ulo ka, wala akong pera para sa gamot niya ha. Kahit magpadala ka. Ilalaglag ko to mula sa second floor ng apartment ko eh. Ang sungit pala ng ate mo." Natawa naman ako. "Cole, pupunta ako riyan mamaya kaya chill ka lang." Natatawang sabi ko. Pinatakas ko sa kaibigan kong nurse na si Cole ang ate ko mula sa ospital kung nasan ito. Gusto ko na kasing patulan si tanda kaya kumilos na ako. Wala na siyang magagamit na pang-blackmail sa akin. Subukan niya lang. Aray! Putik! Nakarinig ako ng kalabog mula sa kabilang linya. "Bricks, papatulang ko talaga tong kapatid mo ha. Masungit lang yan kasi hindi ka kilala." Tugon ko. "Anong hindi? Ex ko kaya tong kapatid mo?" Sabi nito kaya't natigilan ako. "Anong sabi mo?" Kunot noong tanong ko. "Wala, tsapi na, bye." Biglang namatay ang tawag. Kunot noong napatingin naman ako sa cellphone ko. Tama ba yung narinig ko na mag-ex silang dalawa ni ate? Abay putik, mukhang iba munang mapaglalabasan ko ng loob bago si Lolo ah. Humanda sa akin yung Cole na yan. Siya ang ihuhulog ko mula sa second floor ngayon. Nelly's point of view. Kung mahirap sa poder ni Daddy, mas mahirap sa poder nitong matandang panat. Kung hindi nagsusulpot ng pagkain si Bricks, baka kawawa naman yung anak ko. Ang lakas ba naman ng tama sa ulo eh. Isang linggo kong halos gutumin ni tandang panat. Yung pakakainin ako isang beses lang sa isang araw. Bad trip nga eh. Buti na lang sinave ako ni Bricks. Ngayon hindi na ako nakakulong. Pero daig ko naman ang presidente dahil sa dami ng nakabantay sa akin. "You!" Napatigil ako sa paglalakad nang biglang lumabas si tanda. Mala angry bird na naman to. Ano na namang trip nitong matandang to? "Buntis ka?" Bigla akong sinampal nito. "Malandi kang babae ka? Niloko mo ko." "Aray! Tantado ka!" Singhal ko sa kanya. "Anong malandi? At anong niloko? Hindi naman kita karelasyon ha. Feeling ka masyado. Tsaka, bago pa ako mapunta sa poder mo, buntis na ako noon." "Hindi ko matatanggap ang bastardong nasa tiyan mo." Galit na sabi nito. "Ipalaglag mo yan. Sa isang araw ng kasal nating dalawa at hindi ako makapapayag na may bastardo sa pamilya ko." "Ano ka, Gold? Hindi ko ipalalaglag ang anak ko para lang sa'yo." Galit kong sabi sa kanya. "Kung ayaw mo sa anak ko, edi maghanap ka ng ibang asawa mo." "Akin ka na, Nelly. Ang dami ko nang ibinigay sa ama mo kaya't pagmamay-ari na kita." Madiing sabi nito. Hinila nito bigla ang buhok ko at kinaladkad ako. Mabuti na lamang at nakontrol ko ang paglalakad ko dahil kung hindi, baka'y nasubsob na ako. "Ano ba? Bitawan mo ko!" Galit kong sabi. "Sira ulo ka talagang matanda ka." Kinurot ko ang kamay niyang nakahawak sa buhok ko kaya't nabitawan ako nito. "Malandi ka!" Galit na sabi nito bago ko hampasin ang baston niya. "Lo, ano ba yan?" Dumating si Bricks at humarang sa gitna. "Nababaliw ka na ba talagang matanda ka ha? Bakit mo sinasaktan si Nelly?" "Wala kang pakialam dito, Bricks." Galit na sabi ng matandang panat. Kailangang magtanda ng babaeng yan para alam niya kung sinong dapat ang nasusunod.
Sinubukan ako nitong hampasin muli ng tungkod niya, pero humarang si Briggs kaya siyang nahampas. Malandi ang babaeng yan. Buntis pala yan. Galit na sabi ni Tandang Panat. Napatingin naman sa akin si Briggs at bakas din sa mukha niya ang gulat. Buntis ka? Gulat na tanong nito. Tumango naman ako bilang sagot. Nagbunga yung ginawa natin last month. Mahinang sabi ko. Pasensya na, hindi ko nasabi sa'yo dahil naging komplikado ng lahat. Ikaw ang ama ng anak niya? Galit na tanong ni Tandang Panat. Anong kabaliwan nito, Briggs? Sinasabi ko na nga ba traidor ka rin eh. Manahimik ka nga. Inis na sabi ni Briggs sa matanda at sinapakto. Bumagsak naman si Tandang Panat. Isang suntok, knockout agad. Dapat sinabi mo agad sa akin. Sabi ni Briggs bago mapahinga ng malalim. Paano kung hindi ako dumating kagad? Baka kung ano nang nangyari sa inyo ng anak natin. Magulo kasi Briggs eh. Natatakot ako na mas lalong gumulo. Mahinang sagot ko. Napahinga ng malalim si Briggs bago hawakan ng kamay ko. Sumama ka sa akin. Itatakas ko kayo ng anak natin. Sabi nito. Napatingin naman ako kay Tandang Panat na knockout pa rin. Dahan-dahan ko namang itinango ang ulo ko kay Briggs kaya't napangiti siya. Lumabas kami ng bahay at dumiretso sa kanyang sasakyan. Nag-drive si Briggs palabas ng gate. Humaharang pa nga yung guard pero wala na itong nagawa. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Briggs. Yung malayo sa mga Diablo. Tugon nito. Napangiti naman ako bago tumango. Wala namang masama kung pipiliin ko naman ang sarili ko. Wala namang masama kung magiging masaya ako pansamantala. Dumaan si Briggs sa isang fast food drive-thru. Bumili siya ng maraming pagkain para sa aming dalawa. Kumain ka na, alam kong gutom ka. Nakangiting sabi ni Briggs. Hindi naman ako nahiya't nagsimulang kumain. Sarap na sarap ako habang kumakain ng burger at spaghetti. Grabe, para akong patay gutom ngayon. Ikaw ba naman ang gutumin ng Matandang Panat eh? Thank you Briggs ah. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kumain ka lang ng kumain, sabi niya. Baka gutom din si baby kaya damihan mong kain mo. Huwag ka mag-alala, marami ring pagkain sa pupuntahan natin. Tumango naman ako at nagpatuloy sa pagkain. Sinusubuan ko rin si Briggs dahil baka gutom na rin siya. Ilang sandali lang ay parang maliit na baryo nang narating namin. Marami na ring bukid sa paligid na maganda sa paningin. Halos 1 oras pa ang biyahe namin bago huminto ang sasakyan sa harapan ng isang gate na kahoy. We're here. Nakangiting sabi ni Briggs. Bumaba ito kaya't bumaba na rin ako. Dala ko yung mga natira sa mga pagkain na binili niya. Kinuha naman agad niya yun sa akin. Bahay to nila nanay. Sabi ni Briggs bago buksan yung kahoy na gate. Kami lang ni ate ang nakakaalam ng lugar na ito. Kaya huwag ka mag-alala. Dahan-dahan ko namang itinango ang ulo ko. Naunang pumasok si Briggs at sumunod naman ako sa kanya. Papasok na kami sa loob ng bahay pero natigilan kami nang may kalderong lumipad. Aray, putik naman oh. Kumalma ka nga, Bea. Narinig ko ang boses ng isang lalaki. Hiniram ko lang kay tita yung kaldero. Bakit pa naman binalibag? Bakit ka kasi nangaasar? Narinig ko naman ang boses ng isang babae. Napatingin sa akin si Briggs. Napakamot ito sa kanyang ulo at napahinga ng malalim bago hawakan ang kamay ko. Pumasok kaming dalawa sa loob at bumungad sa amin ng isang lalaking semikalbo pero gwapo at isang babaeng namumutla pero sobrang ganda. Briggs, iligtas mo ko, sabi ng lalaki bago lumapit kay Briggs. Yung ate mo nagbawala na naman kapag yan sinumpong na naman ang sakit niya. Ate, hindi ba't sinabi kong kalma ka lang? Mahinahong sabi ni Briggs sa babae bago ito lapitan. Paano kapag sumumpong na naman ang puso mo? Gusto mo bang umiyak na naman ako? Pasensya na, Briggs. Tugon ng babae bago tumingin sa akin. Ikaw na ba si Nelly? Tanong nito. Opo, sagot ko at maliit na ngumiti. Nice meeting you po. Kumain na muna kayo, Nicole, ate. Sabi ni Briggs bago ilapag sa lamesa yung mga dala niya. Huwag na kayo mag-away. Bawal kay Nelly ang ma-stress. Buntis siya sa baby naming dalawa.
Tunog proud ang boses ni Briggs kaya't hindi ko maiwasang mapangiti lalo. Mukhang marami kang ikikwento sa akin sabi ng ate ni Briggs. Sasabihin ko lahat ate. Nakangiting sagot ni Briggs bago lumapit sa akin. Pagpapahingahin ko muna si Nelly dahil malayo ang binyahe namin. Kung gusto niyo mag-away, tahimik na lang muna kayo magsaksakan. Briggs naman binigyan pa ng ideya ang kapatid. Nakasimangot na sabi nitong si Cole. Tumawa lang si Briggs at iginiya akong papasok sa isang silid. Hindi kalakihan ang kwarto pero medyo malaki ang kama. May closet din at may banyo rin. May mga damit ka na sa closet, sabi ni Briggs. Bumili na talaga ako in case na mangyari to. May underwear din akong binili kaya wag mo nang problemahin yon. Alam mo ang size ng underwear ko? Takang tanong ko. Nelly, nakalimutan mo na yatang hinubad kong panty mo gamit ang bibig ko. Nakangising sagot nito. Nag-init naman ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Alam ko ang size mo, don't worry. Sira ka talaga. Mahinang singhal ko sa kanya. Natawa lamang ito bago ko pahigain sa kama. Napanguso naman ako at napatingin na lang sa kanya. Thank you sa tulong mo Nakangiting sabi ko sa kanya. Nelly, hindi mo kailangang magpasalamat. Tugon ni Briggs. Sige na, magpahinga na kayo ng anak natin. Kailangan yung dalawa ng pahinga. Tumango naman ako bago umayos ang higa at pumikit. Sa wakas, makakapagpahinga rin ng walang banta sa buhay at magaan ang pakiramdam. Hindi ko alam kung gaano akong katagal nakatulog. Nang magising ako, 6:00 na ng gabi. Bumangon ako't sumilip sa bintana. Madilim na ang kalangitan at magandang sikat ng buwan. Lumabas ako ng kwarto at walang tao doon. Hinanap ko naman yung kusina na agad kong nakita. Nakita ko dun sila Briggs na naghahanda ng pagkain. Nelly, nakangiting nilapitan ako ni Briggs nang makita niya ako. Gutom na ba kayo ng anak natin? Alika, maupo ka na. Hinawakan nito ang kamay ko at hinila ko palapit sa lamesa. Pinaupo ako nito at agad nilagyan ng pagkain ng plato ko. Medyo nahihiya pa ako pero nabawasan yun nang sabayan nila ako. Kamusta naman ang experience mo sa kapatid ko? Biglang tanong ng ate ni Briggs. Ate Bea, saway ni Briggs sa kapatid. Nagloading naman ako sa experience na sinasabi nito. Pero ilang sandali lang ay nagets ko na. Masarap po. Sagot ko kaya't muntik nang mabulunan ng 2 lalaking kasabay namin sa pagkain. Magaling po siya. Alam na alam niyang gagawin. Nilingon ni Ate Bea ang kapatid at tinapik ito sa balikat. I'm so proud of you, Briggs Parang dati takot ka lang magpatuli. Ngayon naman magkakaanak ka na. Ate, huwag ka naman ganyan. Nakasimangot na sabi ni Briggs. Natawa lamang si Ate Bea kaya't mas lalong napasimangot si Briggs. Mahina na lang din akong natawa habang nakatingin kay Briggs. Pati ba naman ikaw? Nakasimangot na sabi nito sa akin. Nagkibit balikat na lamang ako at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain, si Briggs na nagpresentang maghugas. Tutulungan ko sana kaso ayaw niya. Nelly, tabi kayong matulog mamaya ni Briggs 2 lang kasi ang kwarto sa bahay. Sabi ni Ate Bea. Huwag ka mag-alala, free ka nang gapangin siya. Ate, tigilan mo na nga si Nelly. Mahinahong sabi ni Briggs. Huwag mo na siyang turuan ng mali. Ako na lang ang turuan mo. Natawa naman si Ate Bea. O sige na, maiwan ko na kayong dalawa rito. Kailangan ko na kasi magpahinga at baka magalit na naman yung nurse kong abnormal. Bea, naririnig kita Malakas na sabi ni Cole na nasa sala. Napailing lamang si Ate Bea bago ko yakapin saglit. Hindi ko alam pero bigla akong na-touch sa yakap niya. Ang tagal na kasi nung huling may yumakap sa akin. Thank you, Ate Bea. Nangingilid ang luhang sabi ko. Ngumiti si Ate Bea bago lumabas ng kusina. Huminga ako ng malalim para pigilan ang luha ko kaso tumulo pa rin yon. Ito lang talagang nakakainis kapag buntis ka. Ang bilis maging emosyonal. Hey, ba't ka umiiyak? Tanong ni Briggs bago iwanan ang ginagawa at lapitan ako. Natouch lang ako sa ate mo. Sagot ko bago magpunas ng luha. Namiss ko tuloy bigla si Mommy.
Gusto mo na bang sumunod sa mami mo? Pabirong tanong nito. Natawa naman ako at mahina siyang sinuntok. Natawa naman to't niyakap ako. Huwag ka nang umiyak. Baka mamaya maiyak din si baby sa tiyan mo. Sabi nito. Tumango na lamang ako at yumakap sa kanyang bewang. Brick's point of view. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis habang nakatingin ako sa dyaryong hawak ko. Ate, parang paling yung mata ko sa picture. Sabi ko kay Ate Bea. Napatango naman ito. Oo nga, parang kirat ka nga dyan. Tugon ni Ate Bea. Itinuro pa nito ang mukha ko sa dyaryo. At saka mukhang walang budget yung gumawa niyan. Di man lang kinulayan yung mukha mo. Sabi naman ni Cole. Napatango naman kaming tatlo habang nakatitig sa dyaryo na may mukha ko. Bricks, yung quality pa talaga ng mukha mo yung iniisip mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Nelly. Bricks, wanted ka na oh. Pinaghahanap ka na ng mga pulis. Kaya walang paramdam yung matandang pangit. Kinasuhan pala ako ng kidnapping. Ayun, nagkalat ang mukha ko sa balita at sa mga dyaryo. Meron din sa internet. Nagbigay ng pabuya si tandang pangit ng 1 milyon sa makakapagturo sa akin. Hindi niya alam, walang paki sa kanya mga taga rito sa amin. Nag-congrats pa nga sila kasi sikat na raw ako eh. Nelly, chillax ka lang. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hindi naman ako makukulong. Chill ka lang dyan at kumain ng buko salad na may tang orange. Ewan ko ba sa pinaglilihan nitong si Nelly. Gustong kumain ng buko salad pero tinimplahan ng tang na orange. Ibalik mo na lang kaya ako. Nadadamay ka pa dahil sa akin eh. Nakangusong sabi nito. Huh? Ayoko nga. Mabilis kong sabi. Hindi kita ibabalik sa matandang yon. Mas gugustuhin ko pang makulong kesang maibalik kita kay Lolo. Hindi ako papayag na doon ka mapunta sa lalaking eksperdang hotdog. Akin ka lang Nelly. Akin kayo ng anak natin. Nakita ko kung papaanong namula ang mukha nito. Napangiti naman ako bago ibaba ang dyaryong hawak ko at yakapin siya sa bewang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na ako ang makulong. Siyang ipakukulong natin, okay? Malambing na sabi ko. Tumango naman to't nagpatuloy na lamang sa kanyang pagkain. Gusto pala ng gera ng matandang yon? Ibibigay ko sa kanya yon. Hindi ako papayag na basta na lang niya akong kontrolin ulit. Wala na sa kanya si ate. Kaya wala na siyang magagamit laban sa akin. Isa pa, kailangan ko rin talagang lumaban para sa mag-ina ko. Hindi ko hahayaang maghirap ang mag-ina ko dahil sa kanya. Hindi na nga namin pinag-usapan nila Ate Bea tungkol sa wanted poster ko sa dyaryo para hindi na mag-alala pa si Nelly. Bro, ano ng plano mo? Mahinang bulong ni Cole. Aalis ako ngayon. Sagot ko sa kanya bago lingunin si Nelly na kausap si Ate Bea. Cole, lalapitan ko si Dexter para magpatulong. Sa ngayon ikaw munang bahala kay ate at Nelly. Bricks naman, gagawin mo na naman akong babysitter eh. Reklamo nito. Amazona na nga yung ate mo, dadagdagan mo pa ng isa. Nurse ako Bricks, nurse ako. Di yayo. Natawa ako bago siya tapikin sa balikat. Tanggap naman kita bilang bayaw ko, kaya huwag ka na magreklamo. Pambobola ko sa kanya. Nag-iba naman bigla ang timpla ng mukha nito kaya't natawa na lamang ako at napailing. Iba rin talagang tama nito kay Ate Bea. Tinapik ko na lang ang balikat ni Cole na mukhang nag-i-imagine na naman ng kung ano. Lumapit ako kay Ate Bea at Nelly. Aalis muna ako ah. Nakangiting paalam ko. May aasikasuhin lang ako. Ha? Teka, wanted ka hindi ba? Sabi ni Nelly. Bawal kang umalis. Paano kapag nahuli ka ng mga pulis? Hindi ka na makakabalik pa rito. Nelly, sino bang may sabing magpapahuli ako? Natatawang tanong ko. Hindi ako magpapahuli kaya huwag ka na mag-alala, okay? Babalik din ako mamayang gabi. Sigurado ka, kapag nahuli ka, mag-aanap ako ng ibang tatay ni baby. Nakasimangot na sabi nito. Promise babalik ako. Nakangiting sabi ko bago siya halikan sa labi. Ingat kayo palagi ni baby ah. I love you. I love you too. Tugon nito bago umiwas ang tingin. Bahagya naman akong nagulat sa sagot nito. Tuwing sinasabihan ko kasi siyang I love you, puro thank you ang sagot niya sa akin. Umalis ka na.
Sabi ni Ate Bea. Chupi na, di ka na kailangan dito. Natawa naman ako bago pisilin ang ilong ni Ate Bea. Muli akong humalik kay Nelly bago ako tuluyang umalis. Dumiretso ako sa aking kotse at agad itong pinaandar. Lalapit ako sa kaibigan kong abogado na si Dexter. Si Dexter ay kakambal ni Cole. Mas masama ang ugali ni Dexter kahit abogado pa siya. Kinuha kong cellphone ko at idinayal ang number nito. Ilang sandali nga lang ay sumagot sa tawag. Hello? Pagsagot nito sa tawag. Anong kailangan mo? Kukuhanin mo akong abogado dahil may kaso ka? Parehas kayong baliw ni Cole. Hindi mo rin naman ako matitiis kaya't papayag ka. Nakangising sabi ko. No, sabi nito. Hindi kita pwedeng gawing kliyente ko dahil ang nagsampa ng reklamo sa'yo ay kliyente ko na. Kinuha ko ng lolo mo bilang abogado niya. Hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Si Dexter kasi ay magaling na abogado. Wala pa siyang naitatalong kaso kahit na isa. At pumayag ka naman? Sarkastikong tanong ko. It's about money, Bricks. Tugon nito. Palagi kong pipiliin ang pera sa anumang bagay. Pera ang kailangan ko sa buhay. Pera lang. Napasimangot naman ako. Dexter, ititriple ko ang bayad ni Lolo. Ako lang ang ipaglaban mo. Sabi ko sa kanya. No thanks, bye. Biglang namatay ang tawag. Hindi makapaniwalang napatingin naman ako sa cellphone ko. Lintik na lalaking yun, lakas ng tama. Sinubukan kong tawagan ulit si Dexter pero ayaw na nitong sagutin. Napailing-iling na lang ako bago dumiretso sa isang coffee shop kung saan imimit ko ang isang taong makakatulong din sa akin para mabaligtad ang nangyayari ngayon. Nang makarating sa coffee shop ay natanaw ko agad ang isang lalaking nakaupo sa loob. Pumasok ako sa loob at naupo sa kaharap nitong upuan. Almar, banggit ko sa pangalan nito. Si Almar ay ang driver ni Lolo. Ito ang pinakamalapit kay Lolo kaya sigurado akong marami siyang pwedeng isiwalat. Bricks, banggit nito sa pangalan ko. Almar, nakuha mo na ba yung ebidensyang kailangan ko? Tanong ko. Kailangan ko yun para mabaliktad ng nangyayari. Kung gusto mo makita lahat, sumama ka sa akin. Sabi nito bago tumayo. Tumayo rin ako at sinundan siya. Sumakay si Almar sa sasakyan niya. Sumakay naman ako sa sasakyan ko. Nakasunod ako kay Almar. Patingin-tingin din ako sa likuran ko at wala namang sumusunod sa amin. Ilang sandali lamang ay huminto ang sasakyan sa isang bahay na walang gaanong kapitbahay. Bumaba si Almar at pumasok sa loob, kaya't pumasok na rin ako. Almar! Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang may biglang humampas sa likuran ko gamit ang matigas na bagay. Bumagsak ako sa sahig at napaubo-ubo. Natanggal yata yung spinal cord ko. Hayop ka! Magpapakita ka rin pala. Boses yun ni Lolo. Tinignan ko ito at hindi nga ako nagkamali. Nasaan si Nelly? Saan mo dinala ang asawa ko? Galit na tanong nito. Mama mo. Sagot ko lang sa kanya. Hinampas naman ako nito ng tungkod niya. Napadaing na lang ako dahil masakit talaga. Papatulang ko sana siya pero bigla akong hinawakan ni Almar. Traidor ka! Igil na sabi ko kay Almar. Hindi ito sumagot at seryoso lang ang mukha. Tiningala ko si Tanda at galit na galit to. Tatapusin kita kapag nakita ko na ang asawa ko. Sabi ni Lolo. Ako ang asawa ni Nelly. Nakangising sabi ko sa kanya. Pinakasalan ko na si Nelly kaya't hindi mo na siya mapapakasalan. Pangit ka. Expired pa yung hotdog mo. Mas bumangis naman ang itsura niya. Hinampas ako nito ng tungkod sa muka. Nakaramdam na lamang ako ng hilo hanggang sa mawalan ako ng malay. Nelly's point of view. Hindi ako mapakali habang lula ng isang sasakyang itim. Kinakabahan ako sa mga magaganap pamamaya. Natatakot ako para sa anak ko at para kay Bricks. Nelly, hindi ka namin pababayaan kaya huwag ka mag-alala. Sabi ni Cole. Si Dexter ang bahala sa'yo. Tigok yan kapag pinabayaan ka. Napatingin ako sa lalaking nasa passenger seat. Bigla na lang tong pumunta kanina sa bahay at sinabing dadalhin ako kay Tandang Panat at kay Daddy. Ang sabi pa niya, hawak ni Tandang Panat si Bricks.
Kaya kinakabahan ako't pumayag sa gusto nitong sumama ko. Ano bang nangyayari? Mahinang tanong ko kay Cole. Hindi ko rin alam eh. Sagot nito bago mapakamot sa ulo. Maniwala ka na lang dyan sa kambal kong may saltik sa ulo. Isa pang masamang salita mo sa akin, ibabangga ko tong sasakyan. Sabi ni Dexter. Subukan mo lang nang mapatay kita. Banta rito ni Ate Bea. Natahimik naman bigla si Dexter. Mukhang pati siya'y tiklop sa kamalditahang taglay ni Ate Bea. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang biyahe namin. Basta't huminto ang sasakyan sa harapan ng isang maliit na bahay na kukunti ang kapitbahay. Walang sasama bukod kay Nelly. Sabi ni Dexter bago ko hilahin pababa. Sumunod na lang ako rito kahit sobrang clueless ako sa mga nangyayari. Nakita naming malapit sa pinto ang driver ni Tandang Panat. Tumango ito kay Dexter bago buksan ang pinto. Pumasok kaming dalawa sa loob. Nakita namin si Tandang Panat at Dad. Umiinom ang dalawa. Sa isang gilid, nakaupo at nakatali ang walang malay na si Bricks. May black eye to at sugat sa noo. Bricks! Akmang lalapitan ko si Bricks pero bigla akong hinila ni Dexter. Oh, my wife is here. Nakangising sabi ni Tandang Panat bago tumayo. Come here, wife. Ayokong lumapit sa kanya pero bigla akong hinilang papalapit ni Dexter sa matanda. Gusto kong sapakin bigla tong si Dexter eh. Kakampi ka ba o kaaway? Singhal ko sa kanya. Doon ako sa may pera. Nakangising sabi nito. Nang makalapit kami kay Tanda, ay kita agad ang ngisi sa mukha nito. Ipapalaglag natin ang sapilitan ng anak mo. Nakangiting sabi ni Tanda bago madiing hawakan ng kamay ko. Tapos ay magpapakasal tayo at pupunta sa ibang bansa. Patayin mo na lang ako, sabi ko sa kanya. Ngumisi lang ito bago ako sampalin. Gaganti sana ako pero biglang umawat si Dexter. Sa kanya ko talaga ibubuhos ang inis ko eh. Mabuti naman at nagpakita ka na, sabi ni Dad at ngumisi. Pinahihirapan mo pa ako, masyadong babae ka. Ito na nga lang ang silbi mo sa akin, naarte ka pa. Ay, nagsama talagang dalawang tiyablo ng taon. Masyado mong trip si Tandang Panat ano? Eh di kayong dalawa na lang ang magpakasal. Singhal ko sa kanya. Enough with the drama. Bored na sabi ni Dexter bago ako bitawan. Nilapitan ito si Tanda at Dad. At saka biglang pinusasan. Sa kulungan na kayo magdadada. What's the meaning of this? Kunot noong tanong ni Tandang Panat. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at iniluwal ang driver ni Tandang Panat. Kasunod ang maraming pulis. Isa akong undercover na naatasang magmanman sa'yo, sabi ng driver ni Tandang Panat. Sapat na ang ebidensyang hawak ko para sa inyong dalawa ni Mr. Alvarez, kaya't hindi ko na kailangang magpanggap pa. No! You can't do this to me, Elmar! Galit na sabi ni Tandang Panat. Hindi ako pwedeng makulong! Galit na sabi naman ni Daddy. Enjoy kayo ron! Nakangiting sabi ko kay Daddy. Nilapitan ko si Tandang Panat. Umamba ako ng pagkalayo-layo bago paliparin ang kamao ko sa mukha nito. Wala kaming nakita, sabi ng isang lalaking pulis. Kinaladkad nilang palabas ang dalawang diablo. Napahilot naman ako sa kamao ko bago lapitan si Bricks na wala pa ring malay. Bricks! Mahina ko itong sinampal-sampal. Bricks, kumising ka! Napaungol ito bago unti-unting dumilat. Magang-maga ang mukha nito pero ang gwapo niya pa rin. Nelly! Gulat na sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Kinuha ka ba nila lolo? Ayos lang ako. Sagot ko na lang bago tanggalin ang tali niya. Ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? I'm fine too. Sagot nito bago tumayo. Bagay pala sa iyong ganyang mukha eh. Sabi ni Dexter na makalapit ito sa amin. Ano bang nangyayari dito? Kunot noong tanong ni Bricks. Bakit nandito si Nelly? Nasaan sila lolo? Hinuli sila ng mga pulis. Sagot ko. Okay na ang lahat, Bricks. Hawak na sila ng mga pulis.
Hindi pa maayos ang lahat dahil kinakailangan pa rin sumama ni Briggs sa amin. Sabat ng driver ni Tandang Panat na isa palang pulis. May kaso pa siyang kinakaharap at hindi pwedeng palampasin yun. Bigla nitong pinusasan si Briggs. Gulong-gulo naman si Briggs sa mga nangyayari. Kahit ako rin, gulong-gulo. Pwede bang gamutin muna siya? Pakikiusap ko. Gusto kong gwapo pa rin ang asawa ko. Tama, sang-ayon ni Briggs. Pagwapuhin niyo muna ako para hindi makonssyos ang asawa ko. Dinala sa labas si Briggs at nakasunod naman ako. May medic na naka-standby ron. Inumpisahan ang paggamot sa mukha ni Briggs. Nakatabi lamang ako sa lalaki at nakahawak sa kamay nitong nakaposas pa rin. Thank you kasi hindi ka namatay. Umiiyak kong sabi. Pero nakakainis ka dahil sobrang delikado nitong pinasok mo. Ang sabi mo okay lang lahat, ha? Natawa ito. Sorry na po mahal. Ayoko kasing mag-alala ka eh. Malambing na sabi nito. Hindi na mauulit mahal. I love you. Oh sige na nga. I love you na rin. Tugon ko bago halikan siya sa labi. Napahiwalay lang kami sa isa't isa nang may buwisit na nagbato ng towel sa amin. Nilingon namin yun at bumungad sa amin yung kambal. Kanina pa kayo Singhal ko sa kanila. Susugurin ko sila pero natatawang inawat ako ni Briggs. Napasimangot na lamang ako at sinamaan ng tingin ng mga pangit. Brixton's point of view. Napawalang sala ako dahil sa statement ni Nelly. Si Tanda naman at ang ama ni Nelly nakulong. Kaya pala pagkarami-rami ng pera ni Tanda, may illegal business pala at kasabwat doon ang ama ni Nelly. Kamusta naman ang mahal kong panda? Malambing na tanong ni Nelly nang makalabas ako ng kwarto. Napasimangot naman ako dahil sa sinabi nito. Hindi pa kasi gumagaling yung mukha ko. Maga pa rin at may black eye. Tinatawag tuloy akong panda ni Nelly. Dito kami ngayon tumutuloy sa bahay ni Tanda. Nasa amin na ni Ate Bea. Amin naman daw talaga ito. Inangkin lang ni Tanda. Ang tatay namin ni Bea ang nagpagawa nito kaya sa amin daw ito mapupunta. Inaasar mo na naman ako eh. Nakangusong sabi ko kay Nelly. Natawa naman to bago naglambing na yumakap sa bewang ko. Mahal, may gusto akong kainin. Nakangusong sabi nito. Mahal, gusto kong kumain ng pinya kaso may problema eh. Anong problema? Takang tanong ko. Gusto ko yung isilan yung mata. Kagat labing saan nito. Briggs, gusto ko ng pinyang isa lang ang mata. Ayoko ng maraming mata. Nakakatakot kasing tignan. Ha? Pinyang isa lang ang mata? Gulantang kong saad. Nelly, saan naman tayo makakahanap ng ganong pinya? Baka kahit baliktarin kong mundo hindi tayo makakahanap ng ganon. Pero yun yung gusto ko. Nakangusong sabi nito. Ilang araw ko nang gusto ng ganong pinya eh. Hindi lang ako makapaghanap. At saka naging busy tayo sa mga kaso kaya't hindi ko masabi. Napakamot naman ako sa ulo ko. Hindi ko talaga alam kung saan ako hahanap ng pinyang isa lang ang mata. Nelly, susubukan kong maghanap Malambing kong sabi sa kanya. Kapag wala akong nahanap, ano na lang ang gusto mo? Buko pie na lang, pero mango yung nasa loob. Sagot nito. Napatangan na lang ako sa sagot niya. Mas mauuna pa yata akong mamatay kaysa makahanap ng mga ganung mga pagkain. Okay, susubukan kong maghanap. Sabi ko bago mapahinga ng malalim. O sige na, alis na ako. Thank you! Masayang sabi nito bago ko halikan sa labi. The best ka talaga, kaya mahal kita eh. Napangiti naman ako dahil sa sinabi nito. Hindi ko lubos akalain na ang babaeng estrangherang nakasama ko lang sa isang gabing mainit ay mamahalin ko. Sa isang iglap, bigla siyang napili ng puso ko para makasama sa habang buhay. Mahal din kita. Tugon ko bago pisilin ang ilong niya. Aalis na ako Hinalikan ko ito bago lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa kotse ko at nagsimulang maghanap ng mga pagkaing malabong mahanap ko. May nakita akong nagtitinda ng pinya, kaya agad kong hininto ang kotse ko.
Ale, may pinya ho ba kayo na isa lang ang mata? Nahihiyang tanong ko. Ay meron, sandali lang. Sagot nito. Nasiyahan naman ang loob ko at mabilis na tumango. May ganun pala talagang pinya. Hinintay ko ang ale. At halos gusto ko siyang hampasin dahil ang ibinigay niya sa akin ay pinyang balat na. Pero may isang parte kung saan hindi nabalatan at may isang matang natira. May tangkay pa rin yung pinya. O eto, isa na lang ang mata. Nakangiting sabi pa nito. Napikon ako pero kinalma ko naman ang sarili ko. Nagbayad ako at kinuha yung pinya. Padabog akong sumakay sa kotse ko at ibinaba ang pinya sa passenger seat. Pwede naman na siguro to, sabi ko bago mapahinga ng malalim. Naghanap naman ako ng tindahan ng buko pie. Nakakita naman agad ako dahil maraming tindahan ng buko pie sa lugar namin. Sir, may buko pie ho ba kayo pero mango yung nasa loob? Lakas loob kong tanong. Nagsalubong naman ang kilay ng lalaking mukhang tindero sa tindahan. Tinatarantado mo ba ako? Salubong ang kilay na tanong nito. Mabilis naman akong umiling. Naglilihi lang ho yung asawa ko at ganun ang gusto. Pasensya na. Kaamot ulong saad ko. Binibiro lang kita iho. Nakangiting sabi nito. Ganyan din ang pinaglilihihan noon ng asawa ko eh. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa sinabi nito. Gagawang kita ng request ng asawa mo. Maghihintay ka nga lang ng konti. Sabi nito. Naku, maraming salamat ho. Nakangiting sabi ko bago naupo sa isang gilid. Mabuti na lang mabait itong si Manong at naiintindihan ako. Akala ko dati, OA lang yung mga naglilihi tapos ang weird ng cravings. Ngayon naiintindihan ko na sila. Ganun pala talaga kapag buntis ang isang tao. Mukhang kailangan ko pang maghanda para sa mga weird cravings ni Nelly. Maya-maya lamang ay natapos na ni Manong yung request ko. Nagpasalamat ako at binayaran yun bago ako bumalik sa sasakyan ko at umuwi. Nasa gate pa lang ako ay natanaw ko agad si Nelly. Mukhang excited to sa mga inirequest niya. Nakahanap ka? Excited na tanong nito. Yung buko pie na manggang laman ng pie, nagawan ko ng paraan. Pero medyo 50-50 sa pinyang isa lang ang mata. Inabot ko sa kanya ang mga dala ko. Excited naman niya yung kinuha bago pumasok sa loob ng bahay. Naupo ito sa sofa at tinanggal sa plastic ang mga dala. Ay! Literal na isang mata lang to ah. Natatawang sabi ni Nelly bago ko lingunin. Approve na to, Bricks. Thank you so much. I love you. Nag-flying kiss pa ito bago simulang kagatin yung pinya. Pinagmamasdan ko ang reaksyon nito at mahina akong napatawa dahil pumipikit-pikit pa ito sa sarap. Sunod nitong binuksan ng buko pie na manggang palaman. Kumuha siya ng isang slice at kinain yon. Ang sarap! Naiiyak na sabi nito. Lord, bakit naman ang cute nitong babaeng nasa harapan ko? Sa sobrang cute niya baka mapadapa ko siya ngayon. Masarap? Tanong ko bago siya tabihan ng upo. Sobra! Sagot nito. Kumuha ito ng isang slice at inabot sa akin. Ito para sa'yo. Kahit na ayokong mamigay, bibigyan kita kasi pinaghirapan mong hanapin ang gusto ko. Tumango naman ako at tinanggap yung inaabot niya. Tinikman ko yun. Masarap nga talaga siya. Thank you po mahal. Malambing kong sabi bago siya halikan sa pisngi. Hindi na to sumagot at nagpatuloy lang sa pagkain ng mga cravings niya. Anong gusto mong ulam for dinner? Tanong ko. Ire-request ko kay Ate Bea. Uuwi kasi siya mamaya rito. Balik ospital kasi si Ate Bea. Pero pauwi-uwi rin naman siya kapag hindi malalang nararamdaman niya. Favorite hobby ni ate ang magluto. Tinuruan siya noon ni nanay ko. Sinigang na corned beef, sagot ni Nelly. Munti ko nang maibugang nasa bibig ko dahil sa sagot niya. Parang ang sarap ng sinigang na corned beef, kaya gusto ko noon. Nelly, sinisigang ba ang corned beef? Takang tanong ko. Kinakabahan ako. Baka sa susunod magre-request siya ng bulalo na hindi baka. Oo, meron. Sagot nito. May nakita ko sa internet tapos natakam ako. Yun ang gusto kong ulam para mamaya. Napakamot ako sa ulo ko. Sinearch ko yung sinigang na corned beef at meron ngang lumabas. Kaso parang ang weird ng itsura.
Okay, sige, sasabihin ko kay Ate Bea ang gusto mo. Sabi ko sa kanya. Masaya namang pumalakpak to bago ko yakapin sa bewang. Ito ang gusto ko sa kanya. Nilalambing niya ako kapag nahanap ko ang mga gusto niya. Naramdaman ko ang pagiging thankful niya sa pamamagitan ng pagyakap niya sa bewang ko. Nelly, pakasal na tayo. Malambing kong sabi bago haplusin ang buhok niya. Gusto na kitang iharap sa altar. Gusto ko rin na paglabas si baby, kasal na tayong dalawa at mag-asawa. Tiningala naman ako nito. Bahagya pa akong natawa dahil lumolobo na ang magkabilang pisngi niya dahil sa dami ng laman ng kanyang bibig. Pakakasalan mo ko? Tanong nito pagkatapos niyang malunok ang laman ng kanyang bibig. Tumango naman ako. Oo, pakakasalan kita. Ngumiti naman to bago ipulupot ang kanyang kamay sa aking batok. Thank you, Briggs. Nangingilid ang luhang sabi nito. Hindi ko pinagsisisihan kailanman na nakilala kita at may nangyari sa ating dalawa. Thank you sa lahat ng tulong at efforts mo sa akin noon pa man. Mahal na mahal kita. Thank you for coming into my life. Madamdaming saad ko. Sobrang saya ko dahil dumating ka sa buhay ko. Akala ko wala nang patutunguhan tong buhay ko pero nagbago yun nang dumating ka. Maraming salamat sa pagdamay sa akin sa lungkot at saya. Mahal na mahal kita, Nelly. Tumulo ang mga luha niya habang sinasambit ko ang mga katagang yun. Tumulo na lamang din ang mga luha ko at hinalikan siya sa labi. I'm so blessed with my life right now because I'm with the most beautiful woman in the world, my soon-to-be wife, Nelly Alvarez. Nelly's point of view. Iba pala talaga kapag ang isang babae ay bumagsak sa isang lalaking hindi expired ang hotdog. Nakakabuhay bigla ng dugo at nakakaengganyo sa buhay. Kagaya ko na lamang dahil masarap ang hotdog ng aking asawa at hindi expired. Ang fresh ko at blooming ako. Parang pechay ko lang, blooming dahil sagana sa dilig ng fresh na alaga. Good morning, mahal. Napangiti ako at nilingon ng asawa kong bagong gising. I love you. Hinalikan nitong pisngi ko bago ko yakapin. Naramdaman ko na naman ang taguro niyang matigas. Mukhang may iba ring nagising ah. Nakangising sabi ko sa kanya. Yes, mahal. Ready ka na ba? Nakangising tanong nito. Tatango na sana ako pero natigilan kaming dalawa nang pabagsak na bumukas ang pinto ng kwarto. At iniluwal ang isang batang nakasuot ng pantulog at may hila-hilang stuffed toys. Mommy! Daddy! Masayang sabi nito. Sumampay ito sa kama at patalang bumagsak sa gitna namin. Aray! Putik! Sigaw ni Briggs at napasapo sa kanyang alaga. Nagulat naman kaming dalawa ni Drake at napatingin sa kanya. Mangiyak-ngiyak to habang nakahawak sa kanyang alaga. Mukhang napisak ni Drake. Hala, sorry daddy. Nakangusong sabi ni Drake. It's okay baby. Tugon ni Briggs at nagpilit ngumiti. Si Drake ay ang bunga ng pagmamahala namin ni Briggs. He's 4 years old at mini version ni Briggs. Masyadong mahinhin ang anak namin ni Briggs pero kapag nagalit, parang ako, nanununtok talaga. Ayos ka lang? Tanong ko bago lapitan si Briggs. Mamamatay na ata ako eh. Mahinang sabi nito. Nangingilid ang luha nito kaya't mukhang sobrang sakit talaga ng taguro niya. Drake, hingi ka kay nani mo ng cold compress. Pag-utos ko sa anak namin na agad tumango. Be careful sa stairs ha. Okay po. Nakangiting sabi nito. Lumabas si Drake at sinarado ang pinto. Tinanggal ko naman ang kumot na nakatakip sa kalahating katawan ni Briggs. Bumungad sa akin ang alaga niyang namumula. Buti na lang naka-night gown ako nang pumasok si Drake. Sigurado kasing magtatanong na naman to. Ano, masakit pa ba? Tanong ko bago malamyos na himasin yun. Tumango naman to bago mapahawak sa bedsheet at napatingala. Ang sarap. Mahinang ungol nito. Napangiti naman ako bago lumuhod. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang taguro. Mas lalo naman itong napakamot sa bedsheet. I'm near.
Tinanggal nito ang alaga niya sa bibig ko at mabilis na tumakbo sa CR. Natawa naman ako bago siya sundan. Nagsasarili siya sa banyo. Napailing na lamang ako bago magmumug at mag-toothbrush. Thank you, mahal. Nakangiting sabi ni Bricks nang masatisfied na siya. Hinalikan ako nito sa labi at pinanggigilan ng labi ko. Mommy! Daddy! Napalayo sa akin si Bricks nang marinig na naman ang boses ni Drake. Lumayo ito sa akin at kinuha ang tuwalya at saka tinapis sa bewang niya. Naunang lumabas si Bricks ng banyo at agad naman akong sumunod. Daddy, may dala na po akong cold compress po, sabi ni Drake. Thank you, baby. Sagot ni Bricks bago ito buhatin at halikan. Okay na si Daddy kaya't hindi ko na kailangan ng cold compress. Kinuha nito yung cold compress at ipinatong sa lamesa. Nakangiting nilapitan ko naman ang mag-ama ko. Yumakap ako sa bewang ni Bricks at hinawakan sa kamay si Drake. Where's my good morning kiss, baby? Malambing kong tanong sa kanya. Inilapit naman ni Drake ang mukha sa akin at tinadtad ako ng halik sa labi. Good morning, my beautiful mom and handsome daddy. Sobrang thankful kami ni Bricks dahil sa pagdating ni Drake sa aming dalawa. Hindi lang kaming napapasaya ni Drake, pati na rin yung mga taong malalapit sa amin ni Bricks. Kung itatanong nyo ang balita kay Tandang Panat at Daddy, ewan na rin namin. Huling bisita namin dun ay mukhang nabaliw ng mga ito. Lalo na si Daddy. Gumagamit pala sila ng drugs. Hindi na rin ako nagulat dahil halata naman kasi. I love you my mommy and daddy. Malambing na sabi ni Drake kaya hindi ko maiwasang matouch. I love you too baby. Tugon ko bago siya halikan sa pisngi. Super thankful ni mommy dahil napunta ka sa buhay namin ng daddy mo. Sobrang thankful ko dahil may asawa akong masarap at mapagmahal. At may anak akong sweet at gwapo. Nakangiting sabi ni Bricks. I love you both. Kayong dalawang buhay ko at kayong dalawang kayamanan ko. Parehas kaming hinalikan ito sa noo ni Drake. Napabungis-ngis naman kami ni Drake at pareho siyang hinalikan sa pisngi. Nasa tamang hotdog tao na ako. Sana kayo rin. Wakas.